Si Alejandro Diaz ay isa sa mga pinakakilalang personalidad sa Cabecera. Nakatira mag-isa sa kanyang marangyang townhouse sa sentro ng lungsod. Hindi niya kailanman tinanggap ang kanyang kalungkutan, hindi man lang sa kanyang sarili. Ang kanyang buhay ay isang walang katapusang paikot ng mga pulong sa negosyo, negosasyon at mga internasyonal na paglalakbay na nag-iwan sa kanya ng walang oras para sa pagmumuni-muni. Sa matatag na determinasyon, dumadaan siya sa buhay na parang isang palaso na tumutok diretso sa kanyang target. Maraming ang humahanga at naiinggit sa kanya. Madalas siyang imbitahan sa mga interview sa TV, itinatampok sa mga magasin at tinatanong upang ibahagi ang mga lihim ng kanyang tagumpay. Masigasig na ibinabahagi ni Alejandro ang kanyang mga estratehiya sa pamamahala ng oras at kahusayan sa negosyo, ngunit wala ni isa man ang talagang nakalapit sa kanya. Walang sino man ang tumugma sa kanyang estado. Sa edad na 45, siya ay isang mayamang binata, malayo sa iba. Isang maliit na abala ang nangyari nang bumalik siya mula sa isang paglalakbay sa Switzerland at sandali niyang tumigil sa bahay upang magbihis. Ibinigay ng kanyang matagal ng kasambahay, si Teresa, na tapat na nag-alaga sa kanyang tahanan ng higit sa 8 taon ang kanyang pagbibitiw. Pasensya na, Senyor Diaz, ngunit nais ng mga anak ko na lumikas mula sa gulo ng Cabecera at lumipat malapit sa dagat. Isasama nila ako, paliwanag niya. Malungkot akong umalis, totoo. Naging malapit na ako sa bahay na ito at sayo, parang anak na rin, ngunit wala na akong ibang pagpipilian. Gusto kong spoil ang mga apo ko habang maaari pa at buntis ang aking manugang. Nagmugto ang mga mata ni Alejandro. Isa na namang pagbibitiw dahil sa mga bagay sa pamilya. Isang konsepto na wala siyang pasensya. Sa kanyang mga mata, ang mga personal na ugnayan ay nagdudulot lamang ng hindi kailangang komplikasyon sa maayos at maingat na buhay na kanyang itinaguyod. Palagi siyang gumagana tulad ng isang makina kaysa isang tao, ngunit sa kanyang mundo, iyon lang ang paraan upang magtagumpay. Kailangan mong magpatuloy ng walang humpay o mawalan ng lahat. Sa kabila ng kanyang walang malasakit, binigyan niya si Teresa ng malaking halaga at agad na tinawagan ng kanyang sekretarya upang maghanap ng bagong kasambahay. Ang kanyang mga tagubilin ay tumpak. Dapat siya ay walang asawa at walang anak. Magiging ideal kung makakakita ka ng isang simpleng babae, sabi niya kay Sylvia, ang kanyang sekretarya. Isang tahimik na tipo. Yung tipong hindi lalabas sa gabi, hindi kaakit-akit sa mga lalaki. Ang ganitong tao ay magtatagal. Naintindihan po, Senyor Diaz, sagot ni Sylvia. Ako na pong bahala. Kinabukasan, unang beses nakilala ni Alejandro ang bagong kasambahay. Siya ay eksaktong tulad ng kanyang inisip, mahinahon at hindi kapansin-pansin. Nagsuot siya ng isang simpleng, medyo luma na gray na sweater at isang mahabang itim na palda. Ang kanyang buhok na kulay kastanyas ay maayos na nakatali sa isang ponytail at ang kanyang mga mata na asul ay nakatago sa likod ng salamin. Nakasapatos siya ng matigas, luma at hindi na uso. Ang kanyang boses ay malambing at mahina, nervyosa habang inaayos ang strap ng kanyang bag. Perpekto, naisip ni Diaz ng masiyahan. Hindi ako nabigo ni Sylvia. Saan kaya niya nahanap to? Para siyang bagong labas sa isang museo ng kasaysayan. Ano ang pangalan mo? Tanong niya habang pinag-aaralan siya. Imelda po, sagot niya. Halos hindi makatingin sa mata ni Alejandro. Magaling, tumango si Alejandro. Imelda, maglilinis ka tuwing umaga kahit wala ako dito. Palitan ng mga kutsyon tuwing ibang araw. Magwalis ng mga halaman at mga salamin araw-araw. At sa pagtatapos ng iyong shift, magsuot ka ng puting medyas at maglakad sa bawat kwarto. Kung malinis ang mga ito, maaari kang umalis. Kung hindi, magwalis ulit, naiintindihan. Tumango si Imelda ng mabilis. Oo po, Senyor Diaz, mahina niyang tugon.
Totoo bang ganito siya kamahinahon o nagpapanggap lang? Naisip ni Alejandro. Kailangan ko siyang subukan. Pagkatapos niyang umalis, diretsyong pumunta si Alejandro sa kanyang opisina at binuksan ang dalawang safe. Inilipat niya ang pera mula sa isa patungo sa isa, nag-iwan ng buo-buong salapi sa isang walang laman na safe, iniwan na parang hindi alintana, madali itong makita. Pagkatapos, sinadyang iniwan niya ang safe na bahagyang nakabukas, tamang-tama upang subukan ang isang tao. Tingnan natin kung ganito siya kalinis, naisip niya nang may pagmamalaki. Binuksan niya ang surveillance camera at naghintay. Kinabukasan, nag-empake si Alejandro ng kanyang maleta at umalis para sa isa pang biyahe sa negosyo. Nang bumalik siya 2 araw pagkatapos, agad niyang amo ang isang kaaya-ayang amoy sa hangin pagkapasok sa bahay. Habang naglalakad siya sa mga kwarto, lahat ng bagay ay malinis, hindi matitiis na sahig, makinang na mga ibabaw, at wala ni isang kalat ng alikabok. Pati ang banyo ay kumikinang. Sa counter, nag-iwan siya ng mga bagong bote ng shampoo, shaving cream at toothpaste. Hindi inaasahan yon. Wala naman siyang ipinag-utos sa kanya na bumili ng anuman, ngunit napansin niyang kailangan at pinalitan niyon. Matapos maligo at mag-relax, nagsuot si Alejandro ng kanyang dark blue na bathrobe at malambot na tsinelas bago pumasok sa kanyang opisina. So far, so good. Pero tignan ko ang footage, sabi niya sa sarili. Pagod na siya mula sa biyahe, ngunit mas gusto niyang tapusin agad ang lahat. Kung hindi niya ginalaw ang pera, wala na akong duda tungkol sa pagtanggap sa kanya. Naisip niya, binuksan ang screen, pina-fast forward ang security footage hanggang sa sandali ng pagpasok ni Imelda sa opisina. Habang binabaybay ang video, nakita niya si Imelda na ginagawa ang kanyang tungkulin. Inayos niya ang mga papeles, nilinis ang mga estante ng aklat at pinunas ang sahig. Wala namang kakaibang nangyari. Nagpatuloy ang pag-record kinabukasan. Ipinasok na pareho ang mga gawain. Nakapikit na si Alejandro, tinatamad ng patayin ang video. Ngunit bigla siyang napansin ng isang bagay. Sa screen, hindi na siya nakasuot ng uniforme. Nagbihis siya ng gray na sweater at dark blue na jeans. Imbis na umalis, nag-atubili siya sa opisina, tinitingnan ang paligid na parang may iniisip. Lumapit siya at tumitig kay Alejandro. Ano kayang nangyayari? Si Alejandro Diaz ay naupo ng pagod sa sofa, hinayaan niyang madulas mula sa kanyang mga kamay ang photo album at mahulog sa sahig. Nakatagilid siya doon ng matagal, nakatitig na walang buhay. Ang kanyang isipan ay wala ng anumang mga iniisip o alaala. Ngunit sa kailaliman ng kanyang puso, muling lumitaw ang isang matagal nang nakatagong sakit. Ang isang sakit ng pagkabigo at pagkadismaya na dati niyang pinilit kalimutan. Wala siyang ideya kung gaano katagal ang lumipas bago ang tunog ng pagtik ng orasan na nagbabalik sa kanya sa realidad. Habang humihinga ng mabigat, dumaan ang isang kamay sa kanyang basang buhok. Tinatanggal ito mula sa kanyang mukha. Pagkatapos ay tumayo at umalis sa opisina ng may kalmadong anyo. Bukas, bibigyan niya ng tagubilin si Sylvia na ayusin ng isang pagpupulong kasama ang bagong kasambahay. Isang bagay lang ang tiyak sa kanya sa oras na iyon, kailangan niyang magpahinga. May mahirap na pag-uusap siyang haharapin. Kinabukasan, nagising si Alejandro ng 10 minuto bago ang alarm na tulad ng dati. Ang mga taon ng disiplina ay nagturo sa kanyang katawan na magising sa oras ng walang palya. Bumangon siya mula sa kama, maligo at magtimpla ng isang matapang na tasa ng kape. Matapos itong inumin, nagbihis siya ng maayos at dumiretso sa opisina. Tulad ng inaasahan, naroon na si Sylvia sa kanyang desk sa reception area. Naka-red na fitted suit, ang matangkad at payat niyang katawan ay nagbigay sa kanya ng kahangahangang presensya. Malaki ang kanyang pagmamalaki sa pagiging mukha ng kumpanya, palaging pinapanatili ang isang malinis at propesyonal na hitsura.
Magandang umaga, Ginoong Diaz, ang bati niya ng masigla. Kumusta ang iyong biyahe? Mahusay, tulad ng lagi, sagot niya ng mabilis. Nang hindi sayangin ang oras, dumiretso siya sa punto. Sylvia, kailangan ko ng tulong mo. Oo naman, sir. Anong kailangan mo? Tawagan mo ang bagong kasambahay. Sabihin mong pumunta siya agad sa opisina ko. Kailangan ko siyang kausapin. Naiintindihan po, Ginoong Diaz. Aayusin ko po agad. Isang mabilis na tango at dumiretso si Alejandro sa opisina at isinara ang pinto sa likod niya. Isang oras pagkatapos, may nag-aalangan na katok. Pumasok, tawag niya. Pumasok si Imelda sa kwarto ng may pag-aalinlangan. Ang kanyang postura ay matigas sa kaba. Umupo siya nang hindi komportable sa harap niya. Hawak ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Crossed arms, ang mga mata ni Alejandro ay matalim habang pinagmamasdan siya. Malamig at tuwid ang kanyang tinig. Ngayon, sinimulan niya. Bakit hindi mo na lang aminin aling dyaryo ang pinagtatrabahuhan mo? Gumulat si Imelda at nagulat, ang kalituhan ay kitang-kita sa kanyang mukha. Ha, hindi ko po naintindihan ang ibig mong sabihin, siya'y nauutal. Ang ekspresyon ni Alejandro ay nanatiling matigas. Oh, sigurado akong naiintindihan mo. May kamera sa opisina ko. Nakita ko ang lahat. Napalayo ang kulay ng mukha ni Imelda. Inilagay niya ang kanyang mga mata sa sahig at sandali ng katahimikan ang sumakop sa kwarto. Ang ibig mong sabihin ay ang litrato, yung kinuha ko mula sa album? Mahinang bulong niya. Tama, sagot ni Alejandro. Ang boses niya ay may halong inis. Magaling siya, masyadong magaling magpanggap na inosente, naisip niya ng may kabiguan. Nag-atubili si Imelda bago muling tumingin sa kanya. Ang asul na mga mata niya ay tumama sa kanya ng isang tindi ng tingin na hindi niya inaasahan. Opo, kinuha ko po iyon, inamin niya. Ngunit nangako po ako, hindi ako nagtatrabaho sa kahit anong dyaryo. Wala po akong balak na ilathala iyon. Mayroong isang bagay sa kanyang tono na nagpatigil kay Alejandro. Tila totoo ito, tunay, walang kasinungalingan. Maaaring siya ay isang mahusay na sinungaling. O baka naman nagsasabi siya ng totoo. Bakit mo ito kinuha? Tanong niya. Ang boses niya ay lumambot, ngunit nanatiling matatag. Nag-atubili siya bago magpatuloy. Bakit iyon? Panginig ang labi ni Imelda, ang mga kamay niya ay humigpit sa kanyang kandungan. Sa sandaling iyon, parang may pinipigilan siyang mga luha. Ginoong Diaz, sabi niya sa isang mahina ngunit maramdaming tinig, kinuha ko ang litrato na iyon dahil ang ina ko ay nasa litrato. Parang tinamaan siya ng kidlat sa mga salitang iyon. Napahinto si Alejandro at huminga ng malalim. Ang isipan niya ay tumangging tanggapin ang kanyang narinig. Ano ang sinabi mo? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng hindi pagkapaniwala. Nakamishear ba siya? Itinaas ni Imelda ang kanyang baba ng kaunti, ngunit ang tinig niya ay nanatiling tahimik. Ang litrato na kinuha ko mula sa album mo. Andyan ang aking ina, inulit niya. Parang may yumanig na lupa sa ilalim ni Alejandro, pumintig ang kanyang puso sa tainga. Ang ina mo? Kanyang sinabi ng hindi makapaniwala. Tumango si Imelda. Pero, paano? Hindi ito isang pagkakataon lang. Ang ekspresyon ni Imelda ay tumigas. Ang kanyang mga susunod na salita ay may bigat, isang bagay na matagal na nilang pinipigilan. Siyempre, hindi ito isang pagkakataon, sabi niya ng may katahimikan at konting panghuhusga. Alam ko kung anong klasing tao ang kaharap ko nung tinanggap ko ang trabahong ito. Nagulat si Alejandro. May hinala siya na hindi kasing mahinahon si Imelda tulad ng ipinapakita niya, pero hindi niya akalain na magtangkang lumaban sa kanya ng ganito. Anong karapatan mong mag-akusa? Ang sigaw niya, muling naibalik ang kanyang kontrol. Nagnakaw ka ng isang bagay sa akin, tapos ikaw pa ang maghuhusga. Tinutok ni Imelda ang kanyang mata kay Alejandro nang walang takot. Ngunit ang kanyang boses ay may malamig na tono.
Maaring nagnakaw ako ng isang litrato mula sa iyo, mahinahon niyang sinabi, pero ikaw ang nagnakaw ng lahat mula sa ina ko. Sumikip ang dibdib ni Alejandro sa kanyang mga salitang iyon. Ako? Nagnakaw? Kanyang inuulit ng hindi makapaniwala. Pinagkanulo niya ako, wika ni Imelda, pinapako ang mga mata at itinataas ang kanyang baba nang may pagtanggi. Nagdikit ang panga ni Alejandro. Anong sinasabi mo? Hindi kayang gawin ng ina ko ang ganun. Ngunit si Alejandro Diaz ay hindi na tunay na naririnig si Imelda. Ang mga salita niya ay nagpasiko ng isang agos ng mga alaala. Mga alaala na matagal niyang itinago, ipinagpasya niyang kalimutan. Ngayon, tulad ng isang alon na hindi mapigilan, bumalik ang mga alaala ng walang habas na puwersa, pumikit siya at sa isang iglap, hindi na siya nasa kasalukuyan. Siya ay dinala 22 taon pabalik sa nakaraan. Noong panahong iyon, kakatapos lang ni Alejandro sa universidad at desperadong naghahanap ng kanyang unang trabaho. Hindi siya nagmula sa mayamang pamilya o may mga koneksyong magagamit, walang makakapitan na pamilya at walang makapangyarihang apelido na magbubukas ng pinto para sa kanya. Natutunan niyang maaga na ang tanging tao na maari niyang pagtiwalaan ay ang kanyang sarili. Determinado, personal niyang ipinadala ang kanyang resume sa iba't ibang kumpanya. Ayaw maghintay na lang para sa mga pagkakataon. Doon niya nakilala siya. Si Isabela ay assistant ng direktor ng isang promisong logistics company. Ang unang tingin ni Alejandro sa kanyang nakakasilaw na mga asul na mata, parang tinamaan siya ng kidlat. Siya ay maganda, payat, elegante at may apoy na pulang buhok na bumabalot sa kanyang muka. Agad siyang nabighani. Alam niyang matapang, halos pabigla ang magtanong para sa numero ni Isabela. Ngunit naramdaman niyang kung hindi niya ito gawin, baka hindi na siya magkaroon ng pagkakataon. Kaya bagaman kinakabahan at nararamdaman ang init na dumaan sa kanyang liig, nilunok niya ang takot at iniimbitahan siya para sa tanghalian. Pinagmasdan siya ni Isabela, tinitingnan ang kanyang medyo luma at sira-sirang suit na may bahagyang pagtawa, ngunit sa kanyang pagkagulat, pumayag siya. Kinabukasan, nagkita ulit sila. Upang mapahanga siya, dinala ni Alejandro si Isabela sa isang high-end na restaurant, isang lugar na lampas sa kanyang budget. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya inisip iyon. Karapat-dapat si Isabela sa pinakamahusay at gusto niyang ibigay iyon sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, ginastos niya ang kanyang huling pera sa mamahaling alak at mga masasarap na pagkain. Tuwang-tuwa si Isabela, tila hindi pa siya naka-dinner sa ganitong klase ng lugar, katulad niya. Magkasama nilang pinagtawanan ang mga mayayamang customer sa mga katabing mesa. Ang unang date nila ay nauwi sa pangalawa, pangatlo at pang-apat. Habang tumatagal sila sa isa't isa, mas lalalim ang kanilang koneksyon. Madali nilang nauunawaan ang isa't isa, madalas nilang tapusin ang mga pangungusap ng isa't isa. Di nagtagal na pagtanto ni Alejandro na hindi niya kayang isipin ang buhay na wala si Isabela. Nagdesisyon siyang lumundag sa susunod na hakbang. Ipakilala siya sa kanyang mga magulang. Nabahala siya, ngunit hindi naman kinailangan. Perpekto ang kanilang hapunan. Ang ina at ama ni Alejandro ay tinanggap si Isabela ng mainit at kitang-kita ang kanilang paghanga sa kanya. Habang nagsasalo sila sa hapagkubo, nakaramdam si Alejandro ng isang bagay na hindi pa niya naramdaman noon. Malinis, matatag na kaligayahan. Nang gabing iyon, sa ilalim ng kalangitang puno ng mga bituin, inabot ni Alejandro ang mga kamay ni Isabela at binanggit ang mga salitang matagal nang gumugulo sa kanyang puso. Gusto ko na ikaw ay maging asawa ko. Nakangiti si Isabela at pabulong niyang sinagot, "Ngunit hindi mo pa nakikilala ang pamilya ko. Baka magbago ang isip mo."
Pinagpag ni Alejandro ang kanyang ulo ng may kasiguruhan. Walang makakapagpabago ng isip ko. Naghalikan sila sa ilalim ng mga bituin, nahulog sa sandali bago bumalik sa loob upang mag-enjoy sa sikat na tsokolating cake ng ina ni Alejandro. Kinabukasan, si Isabela naman ang nagpakilala sa kanya sa kanyang pamilya. Ngayon kailangan mong makilala ang mga magulang ko, sabi niya na may matamis na ngiti. Muling nakaramdam ng kaba si Alejandro. Gumugol siya ng nakakahiya na oras sa pagpili ng tamang damit, pinagsasabi ng husto kahit hindi pa siya kumbinsido. Sa huli, itinabi niya na ang mga alinlangan, kumuha ng isang buket ng mga bulaklak at isang kahon ng tsokolate at tumungo sa bahay ni Isabela. Ang bahay ng pamilya ni Isabela ay hindi malayo sa kanya, ilang block lamang. Hindi katulad ng simpleng pagpapalaki ni Alejandro, ang pamilya ni Isabela ay mayaman, may malawak at marangyang mansyon. Nang siya'y malapit sa pinto, bigla niyang naalala ang isang bagay, ang nakababatang kapatid ni Isabela. Palagi siyang tinatawag na Dragonfly, ngunit ano nga ba ang tunay niyang pangalan? Bago kumatok, naalala niya Carmela. Binuksan ang pinto at doon nakatambad ang isang batang dalaga na may pulang buhok, mga 14 na taon. "Hi Carmela," bati ni Alejandro nang may kaligayahan. "Ako si Alejandro, kaibigan ng kapatid mo." Inaasahan niyang makakatanggap ng magalang na ngiti, ngunit sa halip, nagkunwari lang si Carmela na hindi siya nakita, nagmurmur ng mga salita at naglaho. Muling bumangon si Alejandro mula sa hindi inaasahang interaksyon at pumasok na. Maya-maya pa lumabas si Isabela mula sa itaas ng grand staircase, kumikislap sa suot na pulang damit na nagpapakita ng kanyang kagandahan. Isang perlas na kwintas ang nagmumula sa kanyang leeg at ang isang maingat na herpin ay kumikinang sa kanyang buhok na nakaayos. "Oh, nakita ko na nga na pinapasok ka na ni Dragonfly," masigla niyang sinabi. "Oo nga," natatawang sagot ni Alejandro at agad nawala. "Ganun talaga siya," tumawa si Isabela. "Halika, punta tayo sa sala, naghihintay ang mga magulang ko." Huminga ng malalim si Alejandro at sumunod sa kanya sa loob. Masigasig at madali siyang nakausap ng mga magulang ni Isabela. Tinatanong siya tungkol sa trabaho niya at masigla niyang ibinahagi ang kanyang mga bagong nakamit. Kamakailan lang ay nakapag-secure siya ng posisyon sa isang kilalang investment firm, trabahong pinaghirapan niya. "Masaya kami para sa iyo, Alejandro," wika ng ina ni Isabela nang may kabutihang loob. "Sinabi ng anak namin kung gaano ka nakatagal naghahanap. Sayang nga, at tinanggihan ka ng kumpanya niya." "Oo nga, pero hindi ko alintana," sagot ni Alejandro, may ngiti sa labi at tinignan si Isabela. Mas mahalaga ang ibinigay sa akin ng kumpanya niya kaysa sa isang trabaho. Nagbalik ang ngiti ni Isabela, ngunit sa kabilang dulo ng mesa nakasimangot si Carmela. Kumuha ng pagkain at biglang tumayo na wala man lang salitang sinabi. "Parang hindi ako gusto ni Carmela," bulong ni Alejandro. "Hayaan mo na siya, mahal. Ganun talaga siya," sabi ni Isabela may pakalma. Nais niyang paniwalaan iyon, ngunit may ilang bagay sa galit ni Carmela na nagpapabahala sa kanya. Ngunit pinili niyang iwasan ito. Sa kabila ng maliit na detalye na iyon, naging matagumpay naman ang gabing iyon. Nang hinalikan ni Alejandro si Isabela ng good night at umalis sa bahay ni Isabela, nakaramdam siya ng ginhawa at pag-asa. Lahat ay mukhang ayos na. Sa pagtibay ng kanyang desisyon, tumayo si Alejandro, binayaran ng kanyang kape at lumabas sa kafe na may matatag na determinasyon. Babalik siya dito kasama si Isabela at magpa-propose sa kanya sa gitna ng magagandang melodiya ng biolin. Kinabukasan, lahat ay naganap ayon sa kanyang inaasahan. Wala ni isa man sa mga plano ni Alejandro ang nahulog. Hindi alam ni Isabela ang anuman.
Nang gabing yon, napakaganda niya. Ang kanyang malambot na pink na damit ay nagbigay diin sa kanyang maliliit na tampok sa mukha. At ang kanyang mahahabang alon ng buhok ay bumagsak sa kanyang mga balikat sa mga gintong alon. Pakiramdam ni Alejandro na ang buong mundo ay humahanga sa kanya, ngunit siya ay kanya. Sa lalapit na panahon, magiging asawa na niya si Isabela. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang siya ang pinakamaswerteng tao sa buong mundo. Ang kanyang karera ay umaangat, malalim ang kanyang pagmamahal, at ang buhay mismo ay tila umaagos, tulad ng isang perpektong kwento ng prinsipe at prinsesa. Habang ang biolin ay nagpatuloy sa pagtugtog ng isang banayad at malumanay na melodiya, kumuha si Alejandro ng malalim na hininga, lumuhod, at inabot ang maliit na velvety box. Isang malakas na paghinga ng kaligayahan ang kumalat sa buong restaurant. Isabela, wika niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Pakakasalan mo ba ako? Ang mga luha ay dumaloy mula sa kanyang mga mata, at habang siya ay tumango, mahina niyang bumulong, Oo, pakakasalan kita. Nagpalakpakan ng buong restaurant. Tumayo si Alejandro, inakay si Isabela sa kanyang mga braso at pinaikot siya habang ang biolin ay patuloy na tumutugtog. Lahat ay perpekto. Mamaya habang sila ay nakaupo sa kanilang mesa, isang matandang lalaki ang lumapit. Siya ay may pilak na buhok, makapal na bigote at suot ang isang luma at checkered na jacket kasama ang pleated na pantalon. Isang maganda kayong magkasama, wika niya ng may malugod ng ngiti. Dati akong wedding photographer, pero 5 taon na ang nakalilipas nang magdesisyon akong hindi na kumuha pa ng ibang larawan. Napagod na ako sa paulit-ulit na eksena, pero kayong dalawa, kayo ay nagbigay inspirasyon sa akin. Ang daming pagmamahal na bumangon sa inyong pagitan. Pwede ko ba kayong kunan ng isang litrato? Sumiko si Isabela at tumango. Nilapitan siya ni Alejandro at niyakap siya sa baywang at kinunan sila ng larawan ng matandang lalaki. Ilang araw pagkatapos, ipinadala ng photographer ang kopya sa opisina ni Alejandro. Maingat niyang inilagay ito sa kanyang planner na balak ipakita kay Isabela sa ibang pagkakataon. Ang kasal ay nakatakda sa huling linggo ng Abril na may higit sa 1 buwan upang maghanda. Lahat ay umuusad ayon sa plano. Ngunit nagbabalik ang ibang plano ng buhay. Isang umaga dumating si Alejandro sa trabaho upang makita ang isang handwritten na nota mula sa kanyang boss na humihiling sa kanya na pumunta sa opisina nito agad. Dumadagundong ang puso ni Alejandro habang siya ay naglalakad patungo sa opisina. Ano kaya ito? Promosyon? Babala? Ang pinakamasamang senaryo ay biglang pumasok sa kanyang isip. Baka mawalan siya ng trabaho, hindi siya makakalugi nito, hindi ngayon. Papalapit na ang kasal at kakalipat lang nila sa kanilang bagong apartment. Pagpasok sa opisina, nagsimulang humupa ang takot ni Alejandro nang makita ang boss nang ngumiti sa kanya nang hindi pangkaraniwang mainit ng ngiti. May balita ako, wika ng mas matandang lalaki, at sana'y masiyahan ka gaya ng kasiyahan ko. Pinilit ni Alejandro na ngumiti ng kaunti, sana nga. Pumwesto ang boss at pinaupo siya bago magpatuloy. Palalawakin natin, Alejandro. Magbubukas tayo ng unang overseas branch ng kumpanya. Congrats! Taus-pusong sagot ni Alejandro. Napakaganda. Pero anong kinalaman ko dito? Lumapit ang boss at ngumiti ng malapad. Ikaw, anak, ay may kinalaman sa lahat ng ito. Naguluhan si Alejandro. Ako? Isa ka sa mga top students sa graduation mo. Maganda ang mga sinabi ng mga professors mo at pinakita mo na isa ka sa mga pinaka-promising na young professionals sa aming kumpanya. Kaya naman napagpasyahan kong italaga ka bilang manager ng bagong international branch. Hindi narinig ni Alejandro ang huling bahagi ng sinabi ng boss. Ang isipan niya ay nakatuon sa isang mahalagang detalye. Ibig bang sabihin kailangan kong lumipat?
Tinaas ng boss ang kilay. Oh, may problema ba? Ang bigat ay bumagsak sa dibdib ni Alejandro. Nag-atubili siya bago sumagot. Sir, ikakasal ako sa lalapit na buwan. Kailan? Tanong ng boss. Sabay linis ng mga papeles sa mesa. Sa loob ng isang buwan, napabuntong hininga ang boss, inayos ang mga dokumento. Makinig ka, Alejandro. Isang pagkakataon ito sa buhay mo. Hindi kita pinili ng basta-basta. Naniniwala ako sa iyong hinaharap. Kung tatanggapin mo ang posisyong ito, tiyak ang tagumpay. Maswerte ka na nabigyan ka ng ganitong oportunidad. Hinubad ni Alejandro ang kanyang sinturon, parang kinakalabit siya ng matinding piga. Pero, ang kasal, ipinadala na ang mga imbitasyon. Naipadala na, ano naman, sinadyang itinaboy ng boss ang kamay. I-delay mo muna saglit. Pumunta ka sa ibang bansa, mag-settle, pagkatapos ay bumalik para sa kasal at isama mo ang asawa mo. Madali lang. Hindi sigurado si Alejandro. Napansin ng boss ang kanyang pag-aalinlangan. Ano ang ikinababahala mo? Nagatubili si Alejandro. Nag-aalala ako kay Isabela. Paano kung hindi siya makapag-antay? Tumawa ang boss, ang labi ay tumigas sa ngiti. Kung talagang mahal ka niya, maghihintay siya. Kung hindi, baka hindi mo na siya dapat pakasalan. Bilog ng katawan si Alejandro. Ang mga salita ng boss ay matalim, ngunit tama kaya siya. Sabihin mo sa akin, dagdag pa ng boss, gusto mo bang maghirap habang buhay o gusto mong siguruhin ang iyong pamilya ay hindi maghihirap? Tahimik si Alejandro. Tandaan mo, pilit na nagpatuloy ang boss, kung tatanggapin mo ang posisyong ito, magiging milyonaryo ka sa lalapit na panahon. Talaga bang itatapon mo yon? Tama ang lohika, galit si Alejandro sa kung paano ito naging makatarungan. Sa kabila ng lahat, magalang niyang tinango. Nang gabing iyon, hindi na siya makapaghintay na matapos ang araw ng trabaho. Nakaplano na silang mag-dinner ni Isabela at kailangan niyang sabihin ang lahat. Bumili siya ng isang bouquet ng mga pulang rosas at nagmadaling pumunta sa restaurant na kanilang pagkikita. Dumaing siya ng unang, nag-text si Isabela na medyo malate siya. Habang naghihintay, paulit-ulit niyang pinaplano ang kanyang sasabihin sa utak. Hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kaba. At kakaiba, ayaw ng puso niyang magpatuloy. Pagdating ni Isabela, agad siyang napabilib. Ang dilaw na asul niyang dress ay tumama sa mata. Si Alejandro ay halos hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Laging kilala niyang si Isabela ay makatarungan at praktikal, ngunit hindi niya inasahan na tatanggapin ito ni Isabela ng ganoon kadali. Nang walang pag-aalinlangan o emosyon, isang hindi ka nais-nais na kaisipan ang dumaan sa kanyang isip. Paano kung hindi niya talaga ako minahal? Ngunit mabilis niyang itinaboy ang pagdududa. Salamat aking mahal, sabi niya humihinga ng maluwag. Natutuwa ako na nauunawaan mo kung gaano kahalaga ito. Tumawa ng mahina si Isabela. Akala mo ba magmamagasgas ako dahil lang sa isang maliit na pagkaantala? Natawa si Alejandro, pakiramdam ay may bigat na nawala. Oo, akala ko. At wala pa akong pera para bayaran ang lahat ng pinggan na mababasag mo sa restaurant na to. Ang natitirang bahagi ng gabi ay perpekto at kinabukasan nagsimula ng maghanda si Alejandro para sa kanyang pag-alis. Lalong naging malambing ang kanilang mga sandali ni Isabela habang unti-unti nilang tinatanggap ang realidad ng kanilang nalalapit na pagkalayo. Ang bawat oras ay parang dumadaan ng mabilis, halos parang dumulas sa kanilang mga kamay. Sa gabi bago siya umalis, dumating si Isabela sa kanyang apartment. Nanonood sila ng pelikula, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakatutok sa screen. Hinaplos ni Alejandro si Isabela, tinatangkilik ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango, pilit minamemorya ang bawat detalye ng kanyang presensya. Si Isabela naman ay humawak ng mahigpit sa kanya, hindi nais magpaalam.
Habang dumarating ang hatingabi, umupo si Alejandro. Dapat ay tatawagan ko na ang taxi para sa iyo, sabi niya nang may kalungkutan. Ngunit nyukod ni Isabela ang kanyang ulo. Hindi, bulong niya. Ngayong gabi, gusto kong manatili kasama ka. Pumintig ang puso ni Alejandro. Sigurado ka? Akala ko gusto mong maghintay hanggang sa kasal. Tiningnan siya ni Isabela sa mata, ang kanyang ekspresyon ay matatag. Oo, sigurado ako. Ngayong gabi, gusto kong maging kasama ka. Kinabukasan ng umaga, umalis si Isabela. Sa kanyang kahilingan, hindi siya sumama sa airport. Alam niyang ang pamamaalam sa ganoong pampublikong lugar ay magpapahirap lang. Sa halip, tumayo sila sa pintuan ng kanyang apartment. Ang mga luha ay kumikislap sa kanilang mga mata. Magte-text ako sa iyo pagdating ko, bulong ni Alejandro. Tumango si Isabela, ang boses niya'y nanginginig. Maghihintay ako, mahal kita. Mahal din kita, sagot niya, at miss na kita. Nang magsara ang pinto, isang hindi inaasahang alon ng takot ang sumakop sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang maaaring ito na ang huling sandali nilang magkasama. Ang kanyang instinct ay sumigaw sa kanya upang habulin siya, tawagin ang pangalan ni Isabela, pigilan siya sa pag-alis. Ngunit pinilit niyang manatili sa lugar. Tapos na ang lahat ng desisyon namin. Ang hindi niya alam, sa kabila ng pinto, si Isabela rin ay huminto. Nakatayo siya roon, pinipiga ang kanyang mga kamay sa dibdib, nag-aalangan kung tatapikin pa niya ang pinto. Tanggap ng bagong bansa si Alejandro ng mainit na pagtanggap. Ang kanyang mga kasamahan ay tinatrato siya ng may respeto na nagulat at nagpapakumbaba sa kanya. Sa simula, mahirap ang mag-adjust sa kanyang bagong buhay, ngunit sa kalaunan, naging madali ito at ang kanyang mga responsibilidad ay naging mas magaan. Kahit na malayo, araw-araw silang nag-uusap ni Isabela. Nagpapalitan sila ng mga mensahe, tawag video at mga hatingabi na pag-uusap. Bawat araw ay nagdadala ng higit pang paglapit sa kanilang matagal na hinahanap na muling pagsasama. Nakapag-book na si Alejandro ng kanyang flight pa uwi. 2 linggo na lang at muling magiging magkasama sila. Ngunit pagkatapos, lahat ay nagbago. Nang gabi na yon, tulad ng dati, tinawagan niya si Isabela. Patay ang telepono nito. Strange, naisip niya, hindi pa ito nangyari dati. 1 oras ang lumipas, tinangka niyang tawagan ulit. Wala pa ring sagot. Paulit-ulit niyang tinawagan buong gabi, ngunit hindi siya sumagot. Ang pagkabahala ay unti-unting lumalim, ngunit pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na baka ito ay isang simpleng dahilan lang. Siguro nakalimutan niyang mag-charge. Kinabukasan ng umaga, isang mensahe ang dumating. Pasensya na, Alejandro. May nakilala akong iba at na-in-love ako sa kanya. Tinutok ni Alejandro ang mata sa screen. Ang kanyang hininga ay nahulog sa lalamunan. Ang mga kamay niya ay nanginginig ng malakas. Halos mahulog ang telepono. Agad niyang tinawagan ang numero ni Isabela. Walang sagot. 1 minuto ang lumipas at isang bagong text ang dumating. Huwag mo na akong tawagan. Ang puso ni Alejandro ay tumibok ng malakas habang ang galit at kalungkutan ay dumagsa sa kanya tulad ng isang alon. Paano niya nagawa ito? Matapos lahat ng sinabi niya sa akin, matapos lahat ng plano natin. Nagbilang pa siya ng mga araw upang magkapuno ang kanilang muling pagkikita. Naniniwala sa pagmamahal nila, ngunit siya ay may pinalit na. Sumabog si Alejandro sa damdamin at nahulog sa kama. At sa unang pagkakataon sa mga taon, pinayagan niyang umiyak. Pagdating ng gabi, nagkaroon siya ng lagnat. Tinawagan niyang sick sa trabaho kinabukasan, hindi kayang gumalaw o mag-isip, kundi maghiga lang sa kama. Ubos ang lakas at kalooban, nawala rin ang lagnat, ngunit ang walang laman na pakiramdam ay nanatili. Hindi kumain, halos hindi gumalaw at ginugol ang buong weekend sa kalungkutan.
Sa linggong iyon, nagpasya siyang magtangkang umiwas sa kanyang mga iniisip. Sumakay siya ng kumpanya na kotse at nag-drive palabas ng bayan. Naglalakbay siya ng walang layunin sa kanayunan. Sinubukan niyang itaboy ang mukha ni Isabela mula sa isipan, ngunit nanatili ito roon kasing buhay na dati. Kahit gaano pa niya nais magalit, mahal pa rin niya siya. Sa huli, huminto siya sa gitna ng isang bukas na parang nagsalita ng malakas. Kailangan ko siyang bitawan, bulong niya. Pumili siya ng iba. Pagbalik sa bahay, kinansela ang kanyang flight, maligo at magahit. Pinilit niyang tanggapin ang realidad. Wala na si Isabela. Hinarang ang kanyang numero at hindi na tiningnan pa ang mga mensahe. Sa Lunes, bumalik siya sa trabaho at ibinuhos ang sarili sa mga responsibilidad na may bagong determinasyon. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Hindi tiyak ang hinaharap. Ang tanging mayroon siya ay ang kasalukuyan at gagamitin niya ito ng buo. At nagtagumpay siya. Si Alejandro ay naging matagumpay sa kanyang karera, patuloy na umakyat sa bawat taon. Sa kalaunan, iniwan niya ang kumpanya na nagbigay sa kanya ng unang pagkakataon at bumalik sa kanyang bayan kung saan nagtayo siya ng sarili niyang negosyo. Ang kapalaran ay ngumiti sa kanya. Ang kanyang imperyo ay lumago at hindi nagtagal, naging isa siya sa pinakamakapangyarihan at mayamang tao sa bansa. So, ang matalim, malamig na tinig ay nagpagising sa kanya mula sa mga alaala. Pumikit si Alejandro, unti-unting nawawala ang nakaraan. Tumingin siya kay Imelda na nakatingin sa kanya ng may malamig na ekspresyon ng hamon. Iniwan ka ng nanay ko para sa iba 2 linggo bago ang kasal mo. Sabi niya ng mapait. Hindi ba sapat na iyon? Nagulat ang mukha ni Imelda. Anong sinasabi mo? Bumulong siya. Tumayo si Alejandro mula sa upuan at tumingin sa bintana. Ang kanyang pulso ay tumibok ng mabilis habang ang mga matandang sugat, matagal nang nakatago, ay muling bumukas ng masakit na lakas. Hindi mo sinabi sa akin. Si Imelda ay nag-ibaba ng tingin. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang kanilang pag-uusap, ang kanyang galit ay parang nag-aalinlangan. May isang bagay sa sakit sa boses ni Alejandro na nagbigay ng hinto sa kanya. Hindi ko alam ang tungkol doon, mahina niyang sinabi. Ngunit sigurado akong may pagkakamali. Sumimangot si Alejandro. Pagkakamali, iniwan niya ako? Huminga si Imelda pagkatapos ay bumulong ng isang salitang nagwasak sa buong mundo ni Alejandro. Ang ina ko ay buntis na sa akin 2 linggo bago ang kasal niyo. Nag-freeze si Alejandro. Dahan-dahan niyang tiningnan si Imelda, ang mga mata niya ay bukas sa hindi pagkakapaniwala. Ano? Kinagat ni Imelda ang kanyang labi, ang mga mata ay puno ng luha. Sinabi niya sa akin na noong gabi bago ka umalis, magkasama kayo. Diyan ako ipinanganak. Hinaplos ni Alejandro ang kanyang buhok, bumagsak sa kanyang upuan. Pakiramdam niya ay nawawala na ang lupa sa ilalim niya. Totoo ba yun? Mumurming siya halos sa kanyang sarili. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Huwag mong gawing kasinungalingan sa akin. Huwag mong gawing kasinungalingan. Tinutok ni Imelda ang mata kay Alejandro, ang kanyang ekspresyon ay halong pagtatanggol at kalungkutan. Hindi ako nagsisinungaling, sabi niya ng malumanay. Sumusumpa akong totoo ang sinasabi ko. Pinagmasdan ni Alejandro ang mukha ni Imelda, kasing puti siya ng isang sapantaha. Alam kong hindi mo ako paniwalaan, bulong ni Imelda, ang boses ay halos hindi marinig. Ngunit kailangan kong alamin ang katotohanan para sa sarili ko. Matagal ko nang pinangarap na makilala ang aking ama. Malaman kung ano ang pakiramdam ng maging anak ng isang minamahal, pero hindi ko iyon naranasan. Palagi akong sinabi ng ina ko na patay na ang aking ama. Hanggang isang araw, nahanap ko ang kanyang diary. Doon ko nalaman ang lahat. Nagdalawang isip si Alejandro, hindi tiyak kung paniniwalaan ba siya.
Ngunit may isang bagay sa mga salitang ito ni Imelda na nagpamugos ng isang bagay sa kanyang kaibuturan. Hindi na siya nagmukhang isang mapanlinlang na sinungaling. May isang bagay na hilaw, may isang bagay na mahina sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nais siyang aliwin. Gusto niyang yakapin siya bilang isang ama, palakasin ang kanyang loob at bigyan siya ng katiyakan na hindi niya naranasan. Isa lamang ang tao na makakapagbigay sa atin ng tunay na sagot, sabi niya sa wakas. Ang boses ay matatag. Si Isabela. Humigpit ang katawan ni Imelda. Hindi niya alam na nandito ako, aminin niya. Nakuha ko ang trabahong ito nang hindi siya sinabi. Hindi siya mataas ang tingin sa iyo, alam mo ba? Narinig ko na siyang tawaging isang duwag at isang salbahe ng higit sa isang beses. Sumabog ang panga ni Alejandro sa mga salita. Kaya ganito pala ang tingin sa kanya ni Isabela. Ang dugo niya ay nag-alab sa pagsanib ng mga dating sugat at bagong galit. Tumayo siya nang bigla naglakad-lakad sa paligid ng mesa at iniabot ang kanyang kamay kay Imelda. Tara na, senyorita, sabi niya, isettle na natin ito ngayon. Ang nanay mo ay may utang na paliwanag sa atin. Umalis sila sa opisina, sumakay ng elevator pababa at pumasok sa isang sleek na itim na kotse kung saan naghihintay ang isang matandang tsuper. Saang lugar po, Ginoong Diaz? Tumitig si Alejandro kay Imelda, inuutusan siyang ibigay ang address. Tahimik na ginawa ito ng batang babae at nagsimula ang biyahe. Tahimik ang biyahe, mabigat sa mga hindi nasabi. Walang isa sa kanila ang nakakaalam kung anong kanilang matutuklasan sa pagtatapos ng paglalakbay. Sa wakas, huminto ang kotse sa harap ng isang maayos at eleganteng bahay. Dito ba siya nakatira? Tanong ni Alejandro, ang boses ay tensyonado. Opo, sagot ni Imelda. Nagtatrabaho siya mula sa bahay ngayon. Nag-atubili si Alejandro. Dapat ba nating ipaalam muna sa kanya? Bigyan siya ng pagkakataon na maghanda? Ngunit niyukod ni Imelda ang ulo. Hindi. Kung bibigyan natin siya ng oras, makakahanap siya ng paraan para umiwas. Mas mabuti nang mabigla siya. Hinaplos ni Alejandro ang kanyang lalamunan. Ito na. Kinuha ni Imelda ang susi mula sa kanyang pitaka at binuksan ang pinto. Nang pumasok sila sa maliwanag na hallway, naamoy ang amoy ng lavender at sariwang brewed na kape. Sobrang pamilyar at nakapagpahulog ng panginginig kay Alejandro. Ma'am, ako ito, tawag ni Imelda. Abala ka ba? Isang boses ang kumaluskos mula sa malapit. Isang boses na hindi narinig ni Alejandro sa loob ng mahigit 20 taon. Hinigpitan niya ang kanyang mga kamao, pinipigilan ang sarili na magmadali at makita siya. Opo, pero may kasama ako, sagot ni Isabela. Huminga ng malalim si Imelda. Ako rin! At gusto kanyang makita. Isang tunog ng upuan ang lumapat sa sahig. Narinig ang mga yapak papalapit. At pagkatapos nandyan na siya. Nakatayo si Isabela sa pintuan, suot ang isang madilim na berdeng damit na may puting cardigan na nakabitin sa kanyang mga balikat. Mas maikli na ang kanyang buhok, ngunit hawig pa rin ito sa kulay ng pulang buhok na may malambot na alon. At ang kanyang mga mata, ang parehong asul at mapanukso na mga mata ay nakatutok kay Alejandro. Sa isang mabilis na sandali, isang gulat ang sumik sa kanyang mukha. Itinaas niya ang nanginginig na kamay sa kanyang bibig. Hello, Isabela, mahinang sabi ni Alejandro. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Ang puso niya ay tumitibok ng malakas sa kanyang mga ribs. Kaagad nagbago ang ekspresyon ni Isabela. Itinagilid niya ang mga braso at ang boses niya ay matalim. Anong ginagawa mo rito? Pumunta ako upang alamin ang katotohanan. Isabela ay nagpakawala ng isang maikli at mapait na tawa. Ang katotohanan? Anong katotohanan yan? Bago pa makasagot si Alejandro, pumasok si Imelda. Ma'am, hindi ba natin pwedeng pag-usapan ito sa hallway? Pumunta tayo sa loob.
nag-atubili si Isabela at tumingin sa kanyang anak. Bahagyang naging malambot ang kanyang mga features at walang salita. Tumalikod siya at inakay sila papasok sa living room. Habang sila'y umuupo, ang tensyon sa kwarto ay naging halos hindi matiis. Nararamdaman ito kaya si Imelda ay kumuha ng pagkakataon na lumabas. Tahimik na lumabas ng kwarto. Pagkaalis ni Imelda, hindi na kayang pigilan ni Alejandro ang sarili. Parang hindi lumipas ang panahon, parang nandyan pa rin sila, mga batang nagmamahalan, nakatayo sa harap ng isa't isa, puno ng mga hindi nasabi. "Bakit ka galit sa akin?" tanong niya. "Ikaw naman ang tumigil sumagot sa mga tawag ko at pagkatapos ipinadala mo pa ang mensaheng iyon na may nakilala kang iba na nagmahal ka sa kanya." Napakunot ang mga mata ni Isabela sa gulat. "Ano?" bulong niya. "Hindi ko ipinadala sa iyo ang mensaheng iyon." Nag-iba ang ekspresyon ni Alejandro. "Ano? Hindi ko isinulat yon," ulit niya, ang boses ay tumataas. "Buntis ako, Alejandro. Naghihintay ako na makabalik ka para masabi ko sa iyo ng personal, pero sa halip, nawala ka. Binlock mo ang number ko." Napahinto ang kanyang hininga. "Ibig mong sabihin, ako ang nag-imagine ng lahat?" Tumingin si Isabela sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan. Pagkatapos, bigla parang may nag-click. Tumdark ang mga mata niya habang binabalikan ang nakaraan sa kanyang isipan. "Sandali," bulong niya. "Bago mangyari iyon, nawala ang phone ko." Nagkunot ang noo ni Alejandro. "Iniiwan ko ito sa nightstand ko, pero pagkagising ko kinabukasan, wala na ito. Hinanap ko ito at nang pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ko ito sa ilalim ng unan ko. Naisip ko nakakaiba iyon. Hindi ko naman ito inilagay doon. Pero sobrang saya ko na nakita ko ito, kaya hindi ko na pinansin." Tinutok ni Isabela ang mata kay Alejandro. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Inaasahan ko na makita ang mga missed calls mula sa iyo, mga mensahe, pero wala." Parang bumagsak ang tiyan ni Alejandro. "Kaya tinawagan kita," nagpatuloy si Isabela. Ang boses niya ay walang laman at narinig ko na binblock ang number ko. Tumigil siya, parang pinipilit pagdugtungin ang isang alaala na matagal nang nakatago. "Naalala ko, nakaupo ako sa kama ko, naguguluhan, tapos dumating si Carmela." Isang malamig na alon ng realisasyon ang dumaan kay Alejandro. "Si Carmela," bulong niya. Tumingin si Isabela sa kanya, ang ekspresyon ay hindi mabasa. Tinatanong niya ako kung kamusta na ako. Sinabi ko na lang na naguguluhan ako dahil hindi kita matawagan. Halos hindi narinig ni Alejandro ang natirang bahagi. Ang isipan niya ay nagmamadali, binubuksan ang isang nakaraan na pareho nilang hindi naintindihan. Si Carmela, ang tanging tao na laging tila galit sa kanya, ang tanging tao na maaaring kumuha ng phone na yon, at ang tanging may dahilan upang tiyakin na hindi magtagpo sina Isabela at Alejandro. Ang puso ni Alejandro ay tumibok ng mabilis habang tinitingnan niya si Isabela. "Isabela," sabi niya, ang boses ay raw, "hindi kita binlock." Napahinto si Isabela at sa sandaling iyon parehong nila na-realize. Ang lahat ng pinaniwalaan nilang mga nakaraang 22 taon ay isang kasinungalingan. Siguro nakakita na siya ng iba. Tinanggihan ni Carmela ang paksa gamit ang isang walang malasakit na paggiling bago lumabas ng kwarto. Si Isabela, na nararamdaman ng kawalan ng lakas, ay ibinaba lamang ang kanyang tingin at nagbigay ng isang maliit, hindi sigurado na pag-iling. "At naniwala ka sa kanya?" tanong ni Alejandro. Sinusubukang basahin ang kanyang ekspresyon. "Hindi siya kailanman natuwa sa akin mula pa noong simula," aminin ni Isabela. Ang boses ay puno ng pagkabigo. "Ayaw niya kaming magkasama, lalo na magkasal. Sa totoo lang, hindi ako magugulat kung siya ang kumuha ng phone mo at nagpadala ng mga mensaheng yon."
Tumaas ang emosyon ni Isabela, ngunit hindi niya matagpuan ang tamang mga salita para magtanggol. Laging matigas si Carmela, patuloy niya, ang boses ay mas mahina na ngayon. Totoo na hindi niya gusto ang relasyon natin, nagseselos siya sa akin at sa iyo. Pagkaalis ng mga salitang iyon sa kanyang bibig, nag-umpisa ng pumiglas ang mga luha mula sa kanyang mga mata, at bago pa niya ito mapigilan, nagsimulang dumaloy ang mga ito. Napatingin si Alejandro, nababahala sa biglaang breakdown ni Isabela. Ang unang instinto niya ay magtangkang lumapit sa kanya, yakapin siya at huwag na siyang pakawalan. "Anong nangyari?" tanong niya ng malumanay. Tumataas ang kanyang pag-aalala. Huminga si Isabela ng malalim bago ibunyag ang masakit na katotohanan. Tumakas siya ng maglabing-8 siya. Hindi na kami nakarinig mula sa kanya mula noon. Hindi namin alam kung buhay pa siya. Ang boses niya ay nanginginig habang nagsasalita. Halos mawalan ng ulirat ang mga magulang namin sa alala. Lubos silang nasaktan, parehong emosyonal at pisikal. Nailunok ni Alejandro ang malalim na hininga. Nararamdaman ang bigat ng kanyang mga salitang iyon. "Pasensya na," bulong niya. Ang boses ay puno ng panghihinayang. Dahan-dahan tumayo siya at lumapit kay Isabela. Nag-atubili siya ng saglit bago umupo sa tabi niya sa sofa. Maingat niyang niyakap siya, naghahanda sa posibilidad na itulak siya palayo. Ngunit sa halip, yumakap siya pabalik sa kanya. Ang kanyang mga hikbi ay tumindi habang kumakapit siya sa init ni Alejandro. Nanatili silang ganoon, magkadikit hanggang sa humupa ang mga luha ni Isabela. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, hindi na kayang pigilin ni Alejandro ang tanong na matagal nang nagpapabigat sa kanyang dibdib. "So, si Imelda ay anak ko?" Hindi nagsalita si Isabela. Tumango lamang siya bilang tugon. Isang alon ng kalungkutan ang dumaloy kay Alejandro at bumuntong hininga siya ng malalim. "Pinagsisisihan ko ang lahat," aminin niya ng mapait. "Ayoko na hindi ako nandoon para makita siyang dumating sa mundong ito, na hindi ko naranasan ang buong kabataan niya." Ang boses niya ay nanghina habang iniibaba ang kanyang ulo, tinatanggap ang matinding pakiramdam ng pagkawala. Inabot ni Isabela ang kanyang kamay at dahan-dahang ipinadaan ang mga daliri sa kanyang buhok. "Pero nandito ka na ngayon," aniya ng malumanay. "Hindi na mababago ang nakaraan, pero ang kasalukuyan ay nasa mga kamay mo. Si Imelda ay nakahanap sa iyo ng may dahilan. Kailangan kanya ngayon higit kailanman." Inangat ni Alejandro ang kanyang ulo. Ang mga mata ay puno ng bagong determinasyon. "Kung ganoon, hindi ko siya bibiguin," matigas niyang sinabi. Pagkatapos tumingin kay Isabela at nagtanong na may pagkakaba, "At ikaw, kailangan mo ba ako?" Isang mainit na ngiti ang sumik sa mukha ni Isabela at nang walang pag-aalinlangan, tumango siya. "Oo, kailangan kita," bulong niya. "Hindi ko kailanman itinigil ang pagmamahal ko sa iyo, Alejandro Diaz." Nang marinig ni Alejandro ang mga salitang iyon, naramdaman niyang siya ang pinakamaswerteng tao sa buong mundo. Hinaplos niya siya ng mahigpit, ang tanging babae na tunay niyang minahal. At sa unang pagkakataon sa 20 taon, pinayagan niyang mangarap ng isang hinaharap na puno ng kaligayahan. Sa pagkakataong ito, alam niyang ang mga pangarap niya ay magiging totoo.